ng pick up ko, tay. Kaya naman. Hindi, walang problema yun, tay. Sakay ka, tay. Kasi maglalakad daw siya, sabi ko, patid ko na lang. Tay, chill ka lang dyan, tay, ha. Yan, 500. Tatay. Oh, sige na, tatay. Ma'am, salamat ma'am. Sige po. Ako mismo, pag sinabi kong gusto kong gawin to, tapos may nagsasabi na hindi ko kaya yan, mas lalo ako na-inspire pag may hindi naniniwala sa akin, gusto ko yan. Papatunayan ko na sa'yo sa gawa yun. Wala ka na nakikinig mula sa akin. Hanggang sa makita mo yung achievement ko sa huli. Morning! Ayos muna natin ito sa sasakyan, paayos muna natin yung gulong, etc. Para pagka bumiyahe na tayo, all set na, all good na. Hindi na tayo sasablay nito sa gitna ng daan. Morning! Ayos natin ito! Ayos na yan! Right, let's go. Kuya, good morning po. Pwede mo pakitawagan dun kaya sa Goodyear yung kakilala mo? Sige. Paano po kaya yan? Bato bang problema niya? Parang wala siyang wala siyang absorber. Can you hear? Dagdagan ng spring. Dagdag ng spring po. May spring po tayo dito makunan. Mayroon. Yun ang problema natin ngayon. Saan tayo maghahanap ng gagawa ng spring? Busy pa raw sila dito. Hindi nyo daw mag-tune up, change oil. Sad. Gulong wala rin silang available. Hindi nila ma-align kasi nga masyadong matangkad. Oh man! Dito na kami sa iba pang shop na mabibilhan. Meron daw siyang bakal na 15. Mukhang ano na yan old school na yan wala bang mas bago-bago dyan? Yun ganda-ganda pa yun Decide tayo, decide. Hugasan natin. Napapalam, ako papalay, madumi lang. Yan. Baka dumulas. Mas okay naman siguro yung makintab na yun kaysa dito sa rim namin na stock. Sinama ko na pala si madam kanina, umuwi kasi kami nalanghalian kami sa bahay. Bi, tingnan mo. Di ba ganda? No, parang Snoop Dogg ganda nga tignan Tay, sakto. Kunin ko na 5. Importante gulong, priority yan. Mga makina, pag nagka-problema makina, ihinto lang yan, mag-stop lang yan, hindi yan aandar. Pero pag nagka-problema yung gulong, pwede kang makabangga o tumaob, diba? So mas risky yun. So unahin natin yung gulong. Saka na tayo, di ako makabuhat tayo Oops, baka masira tayo. Bakal talaga na yan. Tatay, ito pa ang bayad tatay. Pakibilang na lang tay. Iskuha natin. Sige, para meron tayong memories. Ano bang masasabi mo? Ano masasabi ko malupit? Yata meron ngayon dyan dito. Magiging hilig din yan ng mga kababayan natin dito. Siyempre, mahirap na mag-hotel-hotel ngayon, di ba? Ano yun tay? Saan mo banda? Saan banda kuya Bulkitan? Coliseum? Tay! Sakay mo na lang dyan sa likod ng pick up ko tay. Kaya naman. Hindi walang problema yun tay. Yan, sakay mo dyan. Sakay ka na tay. Patid lang natin si tatay. Na-flat kasi siya. Malayo pa yung vulcanizing. Saan ang vulcanizing ng bike? Yun, hatid ko siya kung saan yung vulcanizing ng bike. Kasi maglalakad daw siya, sabi ko, patid ko na lang. Tay, chill ka lang dyan tay ha. Ano yung vulcanizing dito? Bossing! Saan po vulcanizing dito? Dito lang? Salamat po! Vulcanizing ba yan? Kaya, pulpit lang si tatay ha. Yan, 500. Bigay mo na kay tatay yan. Tatay! Oh. Happy New Year tatay ha. Sige na tatay. Sige po! Kasi yung mga ano na yan, yung mga 100 pesos, 500 pesos o 1,000 pesos, minsan sa atin ng mga kabataan, mga bata pa naman, hindi na yan ganun kalaking halaga sa ngayon. Isipin mo, 500 pesos, magkano ba yan sa Jollibee? Ilang burger lang yan, yung 500 pesos, di ba? Para lalo sa mga lifestyle natin ngayon, di ba? Pero pag yung 500 pesos o yung 1,000 pesos na yan, ibinigay mo yun sa mga alam mong mas kailangan kaysa sa'yo, yung 500 pesos na yun, parang 5,000 pesos sa kanila yun. Diba? So kung nabibili mo sa 500 pesos mo is binili mo agad ng Jollibee, diba? Binili mo ng McDo, binili mo ng ano, kulang pa yun eh. Minsan kulang pa yun eh, diba? Kasi magkano yung isang Pero ganito yung doon. 500. Pero yung 500 na yun, ibibili nila ng bigas yun, ilang kilo na 10 kilo ng bigas na kagad yun kung 50 pesos. Yung bigas sa 10 kilo yun, gaano katagal nilang uubusin yun? Oh, minsan yung 500 na yun, pang isang lingguhan na nila, diba? Sa isang click mo lang, wala na kagad yun. Hindi yan nakakapanghinayang. Although malaking halaga siya, oo. Pero sino yung mas mapapalagahan yung 500 na yun? Sino yung mas makikinabang talaga? So minsan, no big deal. Alam mo yun, drop mo lang, walang problema. Yung basta sa mga taong alam mo nangangailangan, huwag lang din sa mga taong nanggagahaman. Yan, nakamit na. Tumaas ng konti, men. Ibig sabihin, mas off-road na ng konti. At least nakuha natin yung konting hinahanap natin. Napataasan natin ng konti yung gulong. Yun oh, hindi na siya dumada pa, men. Woohoo! Gandang umaga sa inyong lahat. Oh, damn! Ha? Excited ka na? Sige na, atid mo na. Sunod lang ako doon. Alright? Okay, sige. Atid ni Rod yung ano doon, yung van. Papapalitan natin ng shock, saka dadagdagan ng spring para malupit, para ano, talagang swabe yung likod, pang malakasan. So,
Ganun lang yun. Hey boy, hello. Tanggal na nila yung jack kasi brake pad. Si Joshua kasama ko ngayon. Okay. Hi. Sunod dito na kami. Pwede ko pasok? Ganyan na itsura niya? Putok na talaga. Hirap na tanggalin. Putok na pala lahat ng shop natin. Tapos yung pag tumama sa Manobela, parang malog. Oo. Dito na kami ngayon sa bibilhan ng shock, pati ng mga parts na kailangan sa ngayon. Double action na to. Ito na yung pinakamagandang brand nyo, kuya? Oo, yun lang. Sayang, magandang klase daw to. Kung gusto mo ibalik sa mga ganyan, offer mo naman. Bago na yung brake pad natin, no? Thank you, ito po. So ngayon, bibili naman tayo ng battery para sa solar natin. Battery na. Tubig. Pangalan mo. Yung pangalan ko parang pirma na rin eh. May labas? Na! Oh! Boss, kabago-bago boss eh! Pagka nasira na. Baka sira na! May warranty yan, 12 months. Pangatlong araw na yata ng ayusan. Sinama ko ngayon si Madam. Alam, para makita niya lang gusto yung van natin doon. Ayan na. Yung damper niya okay pa rin. Dadagdag lang talaga tayo ng spring. Ipit lang natin dyan. Makita na talaga natin yung difference yan. Spring ngayon ang ginagawa naman nila. Padagdagan natin ng spring na lang. Goods ka na dyan. Hindi ka mayanaman. Princess kita eh. Paglabi si Spider-Man, no? Woohoo! Tigas na? Bukas na ang makina. Yan ang makina. Ganda pa. Okay, natapos na yung clutch, cambio, mga preno, yung spring, yung suspension. Testing na lang natin ngayon. Kamusta bahay ko? Ayos na, nilabas na. No? Pasok na yung tercera? Smooth na? Ayaw ko lang sa naggawa kasi nilabas na kayo. Testing natin. Wait lang, wait lang. Hindi na nakakatakot Pwede na pang off-road talaga to. Kung ganito itong galaw natin ngayon, pag ito, hindi to pa naayos nakaraan, parang tataob na to, hindi mo to pwedeng hatakin ng ganun. Oh man! God dang! Dito ako sa likod kasi dito yung matagtag eh. Ito ano to, pintuan ng rep, pinatanggal ko kasi kay Rod, kailangan namin ma-check kung 12 volts ba yung rep or ano. Ayan, ngayon, nasa ano tayo ngayon, Maluwak. Ayan, rough road dyan, rough road. Testing. Dito tayo. Upo tayo dito. Normal talaga, normal. Wala pa ako sa pom Normal lang sa problema kita ko. Yan. Yung ano lang, yung inig. Yeah boy, pero hindi na siya uuntol. Normal lang. Wala na no? Testing namin? Oo ba? Sige, testing natin di boy. Ako mag-drive. Masyadong mataas yung clutch. Kailangan ko itaas yung tuhod ko talaga. Para ako nakakotse! Pasok naman lahat. Pasok naman, ang problema ko lang yung kailangan ko itaas ng gusto yung paa ko ng ganyan, mangalay kung long drive. Gusto mo yung mababa lang siya? Oo, mababa lang sana. Ano yan, dyan yung clutch? Pauwi na tayo. Pinarkingan ko, putik-putik oh. Okay lang yan, maputik naman din talaga yung sasakyan natin. Dang, ang dumi-dumi ko dun. Kung anong ginawa ko, yari na naman ito kay Madam. Hey, what's up? Good morning. Tinanggal naman yung pinaka-exhaust sa taas. Kasi napakarumi na nun. Natanggal mo na. Nakakit-akit ko na yung paa ko ng hagdan Buti na lang, malapad-lapad tong hagdan na to. Okay, may basag-basag na rin pala to. Ito ang lilinisin natin. Tatanggalin natin to. Woo! Muha ko na. Uhaw na uhaw Isa-isain talaga natin yan. Kasi kung gagawin na lang din natin, di ba? Mas maganda na gawin na natin ng todo agad. Kaysa sa paulit-ulit tayo. Isang gawaan lang, di ba? Magka tinrabaho mo na lang din shortcutin mo pa. E di, pagka nagka-problema, ikaw lang rin ang uulit-ulit. Sprayan natin yan itim. Bakit dilaw na Ito, sprayan din natin ng itim to. Pati ito. Itimin natin yan. Ayos ka dyan Ha? Lupitan mo! Kuskusin mo yan ng maputi. Nice, music na lang kulang mo dyan. Lagyan natin ang speaker dyan mamaya ba hindi ka bored. Oh good. Gosh, pakiabot mo muna sa loob yung yung kanina yung pipsay kung pipinturahan ko yung mga sisiw. Ito, pipinturahan natin to kasi naninilaw-nilaw na, diba? So para gumanda siya, pinturahan natin. Kapag charge. 400. Dalawang 200 amp. Okay, ano to? Okay na. Spray na lang daw. Madumi lang. Sorry, hindi ko na-record.
Alright, good morning. Itong araw na naman na to ay ayusin naman natin yung wirings ng stereo nitong van. Binila ko siya ng stereo, yung mga normal na stereo lang, and hindi ko alam kung paano siya i-wiring, so pag-aaralan ko pa lang. Alright, so ngayon nandito na tayo sa loob. Kakapain na natin. We got a tester. Dati ko pa binili yan. Hindi nga rin ako marunong gumamit yan, pero binili ko lang kasi just in case na may mga ganitong sistema, biglang kailangan mong mapag-aralan. May online naman, at least online lang tayo magpa-practice, and then magagamit na natin. Alam na natin. Which ngayon, alam ko na kung saan ako pupunta. So ito yung pinaka kukonekan natin. Ayan. Ito yung lumang stereo niya. Bulok na to. Patapon ko na to mamaya. Yan, yung bago natin is nandiyan na nabili na natin. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito kasi sa speaker to. Itong mga to. Itong apat na to. Dalawa-dalawa yan. Positive, negative na speaker. Kaliwa, kanan. Yan. Itong apat na to, ang problemahin natin yung black, yung brown ba to? Ayan, 12 volts. Nakita nyo? So, ibig sabihin, kung 12 volts ang pinapalo niya, buksan natin ito. Ano ba to? Sira ko yata. Hindi. Ganun talaga siya. As long as di naman to pumutok, okay lang ako. Ay, sorry. Off yung engine natin. So, ibig sabihin, ito ang kanyang constant power na nakakonect sa mismong battery. Itong red na to, ito ang battery. Dito mismo yung battery, 12 volts. Itong taas na to na brown, kalang orange to kagabi. Wala siyang power. Ito, tingin ko ay, ito ang kanyang accessory. Ito yung sa susi. Itong brown na to. Yun yung sa susi. Pagka sinusian natin yan, gagana yan. Tignan natin ha. Testingan natin susian. Kita nyo? Diba? Okay, ngayon i-connect naman natin na ito. So balatan na natin, nandiyan na sila Janice, nagaganig nyo. Ito na yung mga sa speaker. So naikabit na natin yung mga wire. Ayan, kompleto na sila. Testing na natin ngayon kung gagana ba to sa kanila. Boy, dapat mag-on to boy. Yun! See that? May ilaw siya boy! Oh damn! Ibig sabihin malupit yung nagawa natin. Auxiliary, Bluetooth. Kaya natin Bluetooth ha, palagtag tayo. Palagtag tayo ng G-Easy. Oy! Bass na lang, bass, walang bass. Pangit sa akin, pero at least may tugtog na. Importante mapadikit natin siya. Diba maganda rin pagkakadugtong niya. See that? Buo na siya, man. God these days, nobody speaks to God these days. Right. This is our prototype. Yan ang prototype ng ano natin, bagong cambio. Kasi malayo yung cambio niya dito na banda halos. So pag nagdadrive tayo, kailangan natin yung muko, gaganon tayo, tapos tumatama yung kamay minsan namin dito sa aircon, namamatay yung aircon or what. So dito na siya ngayon, yan, komportable na siya, level na siya sa manubela, parang na siya yung mga jeep. Pak. Prototype, binila ni Rod dyan, nag-sample lang kami ng mga bolt, mga kwarta, pak, quinta. Biglang pamera, boom! Ganun yung makina mo nun. Yo! Ito ko sa inyo bago niyan mamaya. Ayan. Nangyari? Putol? Binibend na namin yung bakal na ito na yung final na extension ng ating cambio. Wala na siyang welding. Bended lang siya pa ganun. Galing sa cambio, packet, handle. Yun. Siya grabe concentrate niya na. Okay na. Maputol eh. Hindi yan mapuputol. Nag-bend lang naman siya na maayos. Kuwala na! Yan yung nakapasok na sa cambio natin. Dudugtungan natin. Alright. Yun, tama na. Nice. Cambio na. Malinis, di ba? Walang welding. Parang binili, di ba? Napasok natin sa loob ng hawakan yan eh. Let's go. Ano na? Sakto? Ito siya. Nakaganyan na yan. Siya nga. Ganyan na yan, no. Tinanggal namin yung flooring niya na luma. Ito siya. Siyempre, alam mo naman, lagi tayo nasa maalikabok na lugar, maputik, maano sisiksikan, mahirap linisin. Okay yung loob, maganda yung likod ng driver seat dahil madumi siya para sa akin, hindi pasado sa akin. So, kaya nire-renovate namin yung log. Yung upuan, inayos namin yung ano.
Yan na, para sa flooring. Para sa flooring. Ito, nagkakating kami nito pansamantala para merong flooring. May naantay ko lang kasi yung parang insulated na dinidikit dyan. Ew! Malapit ka na matapos! Alis na tayo! Yeah! So ngayon, nagpapa-tint naman tayo ng ating van. Para, alam mo yun, medyo hindi tagos yung init. Kuya, alam mo na, malapit yan. Ew! Sinusukat na ni Kuya, sa labas niya sinusukat. Tapos bago natin bibilhin sa loob yan. Parang ayaw kong manood ng ganyan. Gusto ko makita ko na lang after. Parang gusto ko pagdating ko, ay tapos na. Yun na yun. Parang ganun eh. Parang pag pinapanood ko, kinakabahan ako baka magmali. Uy, yan na siya oh. Ganyan na itsura ng truck. Itim na yung harap, men. Gwapo. Parang naka-shades. Yeah, boy. Yan din pala pa mga sticker ko yan oh. Opo. Sunod yan. Hindi na kita kakausapin kuya. Baka ano eh. Sumublay eh. Yan pala sa mga... Hindi na nga ako ako. Sa lukuyan na namang problema na yung nagtitint dito sa bahay. Napuntahan kong perfectionist pala to. Ayaw ng pangit. Ayan, sinan. Sabi ni Kuya, natapat ako sa perfectionist ah. Sakit sa ulo to, binabantayan pa ako. Kuya, ano yan, makakatulong yan sa pag-improve pa, di ba? Alam mo naman tayo, lagi tayong dapat naglalagay ng room for improvement, di ba Kuya? Next time na may mas magpagawa pa sa'yo, mas pa, ikaw ang tatawagan na kasi mas maraming critic, mas maraming nasasabi sa atin yung mga tao, mga sumusunod sa atin o yung mga customer natin, mas lalo natin gagalingan. Mas lalo tayong gagaling. Mas lalong dadami yung customer. Mas lalong dadami yung maniniwala sa'yo kasi mas maraming nagsasabi sa'yo na hindi maganda yung gawa mo or maganda yung gawa mo kahit saan doon. Hindi pwedeng lagi maganda eh. Diba? Dapat balance yan. Pagka may ganun, doon ko mas magugutom, nagalingan pa. Kailangan ko pang husayan kasi hindi pa nahuhusayan sa akin kasi ganito. Kailangan ko patunayan sa kanya. Hindi sa puro salita. Kailangan ko ipakita sa kanya yung gawa ko na malinis, maganda, maayos. Hindi lang yung sa tint, sa kanta, sa pagkatao, sa lahat, sa trabaho, sa pangarap mo sa buhay, sa mga negosyo mo. Marami kang pwedeng gawing inspirasyon. Hindi lang yung lahat ng sinasabing maganda sa'yo. Ako mismo, yung mga inspirasyon ko is yung mga nagsasabi na hindi maganda sa akin. Like, pag sinabi kong gusto kong gawin to, tapos may nagsasabi na hindi ko kaya yan, mas lalo ako nai-inspire. Laging yun yung inaantay ko. May hindi maniniwala sa akin na parang, gusto ko to. Pag may hindi naniniwala sa akin, gusto ko yan. Papatunayan ko na lang sa'yo. Hindi ako magsasalita, wala akong sasabihin sa'yo na kaya ko. Pag hindi ka naniniwala sa unang sabi ko na gusto kong gawin to, kaya kong gawin to, at hindi ka naniniwala, papatunayan ko na lang sa'yo sa gawa yun. Wala ka na narinig mula sa akin. Hanggang sa makita mo yung achievement ko sa huli. So yun lang yun. Dapat yun tayo lagi. Lagi tayo merong room for improvement.